Sabi nila, ito raw ang pinakapangit na ibon dahil sa kakaibang itsura nito. Pero wait, kahit na nagmumukhang matanda ang ibon na ito ay napaka-interesting naman pala nila. Kilalanin ang marabou stork. Sa unang tingin, ay para bang napag-iwanan na ang ibon na ito ng kalikasan. Nawawala na ang buhok sa ulo, may malaking tuka, at may nakasabit sa leeg na para bang malaking kuntil. Kaya tinatawag siyang pangit. Pero teka, pangit nga ba talaga siya? Well, hindi naman talaga, dahil ang ilang nabanggit sa kanyang itsura ay may purpose din naman. Una, tulad na lang ng kaya kalbo ang ulo niya, ay dahil sila ay scavenger na mas madalas umaasa sa mga tira-tirang pagkain. Sa oras kasi na kumain sila ng bangkay ng hayop, ay hindi makakapitan ng dumi ang ulo nila dahil nga wala silang balahibo doon. O diba? Praktikal na hindi kagwapuhan. Pangalawa, yung nakasabit na parang supot sa leeg niya na tinatawag na gular sac ay hindi basta disenyo. Dahil yan ang nagre-regulate ng temperatura ng katawan at siya ring gumagawa ng tunog para sa huni nila. Para sa temperaturang nabanggit. Dahil mainit sa Africa kung saan sila nakatira, ay ito rin ang gamit nila kung saan ay nagre-release ito ng hangin para malamigan ang marabou, para bang built-in na aircon. Heto pa, ang marabou nga pala ay ang isa sa pinakamalaking ibon sa mundo, na tumataas lang naman ng 1.5 meters at may wingspan na umaabot ng 3.2 meters. Kung ikukumpara sa isa pang unique na ibong shoebill, ay hindi hamak na mas malaki ang marabou. Dagdag pa dyan, kaya lang naman nilang lumipad ng may taas na 13,000 feet. At ang pinakamahabang nilipad ng marabou ay umabot lang naman ng 1,000 kilometers. Imagine kung gaano kalayo yon. Kaya hindi man siya panalo sa pagwapuhan, ay lumamang naman siya sa survival at pagiging badass na scavenger sa savannah. Kaya ang marabou stork ay nagpapaalala sa atin na minsan yung mga bagay na tingin natin pangit ay meron palang napaka-smart na rason kung bakit ganun sila.